Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Wait lang ah. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Yun po ay Wednesday. So muli po mag-aaral tayo ng salita ng Lord at tapos na po tayo ngayon sa 1 Thessalonians chapter 5 kasi po ito na po yung mga huling verses na pag-aaralan natin sa gabing ito. So salamat po sa Lord at bago po natin malaman po yung ating pag-aaralan, tingnan po muna natin itong kumaikling video na ito. Thank you, sir. 2 Thessalonians po, 3 chapter lang nakita ko po eh. Sa, Lord willing po, tapusin natin itong 2 Thessalonians ngayon pong November. Kasi 3 chapter lang naman siya, no? Kaya kayanin po natin 1 chapter kada Wednesday. Ayan. Ito na po, okay na po siguro. Thank Sige po, mukhang mukhang may okay lang. So dahil nagka-problema po tayo sa video mga kapatid, kaka-problema din ako dito kay Tiago. Saglit lang mo. Ba,
Okay po, hindi na natin makita yung video, no? Anyway, di po ba, pagka po nasa refrigerator, no? Makikita po natin dyan yung mga magnetic, no? Mga magnetic ng mga design. Pero nakadikit po doon, usually mga bills, di po ba? Mga bills ng kuryente o siguro ng telepono. Pero ang isa pong makikita natin doon, di po ba yung mga reminders, no? O yung mga to do things, no? What to do, o yung mga reminder, mga post-it, no? Lalo po ngayon na kailangan niya, especially kapag busy pong isang tao, nagkatrabaho, marami siyang ginagawa, no? So, pag nagbibigay ng reminder sa atin kung ano yung dapat gawin, hindi dapat gawin. Kaya mahalaga po yun, no? Minsan nga po, sa cellphone, di po ba, meron pa tayong mga things to do, no? Para po ma-remind tayo sa kung ano yung gagawin natin o ano yung dapat nating unahin, no? Ayun po yung yun po yung huling bahagi ng First Thessalonians chapter 5, mga kapatid. More po siya sa mga reminders po or tagubili ni Paul para po sa mga taga-Thessalonica. Ano yung what to do, especially what to do, ano yung hindi dapat gawin. So, tingnan po natin yan. So, para pong nagbibigay si Paul ng mga reminders, mga things to do, no? Dapat na huwag nilang kakalimutan. So, ang ating pong title ay Closing, Instructions, and Encouragement. Ayan po. Closing, Instructions, and Encouragement. Ang ating pong text ay nasa 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 to 20. So, medyo mahaba po yung passage. Kaya po, babasahin na lang natin habang di-discuss po natin ito. Okay po? So, before we continue, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo muli sa time na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Lord, dahil alam po namin na lagi pong may pakinabang po ang iyong salita sa amin. Ilaan po sa aming spiritual life, although yun ang pinakamalaga, kundi maging sa aming buhay dito po sa mundong ito. And of course, sa aming relasyon sa isa't isa sa church. Kaya po nawa, matuto po kami, ma-enlighten at ma-challenge po dito sa mga sinabi po ni Paul sa mga taga-Thessalonica, which alam po namin ay very relevant pa rin po sa panahon ngayon. So we entrust to you everything and guide us by your Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. So, closing, instructions, and encouragement. Una po, ito po yung mga tagubili ni Paul na halaga. Recognize those who lead you spiritually. Yan. Recognize those who lead you spiritually. Sabi po sa verses 12 to 13, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. Ay po, ang isa at ang inuuna po ni Paul na tagubilin or instruction or reminder, no? Ang yung pong pag-recognize dun po sa mga nag-lead sa kanila. Ano po, typical na Pauline po ito. Pauline, ibig sabihin, lagi po ganito yung ay sa characteristic ng writings ni Paul. Palagi niya po sinasabi ito. Una-una po, indifferent sa kanyang sarili. Kasi nga po, may mga pagkakataon sa ilang mga churches, lalong-lalo na po sa Corinth, no, na hindi ina-acknowledge po siya bilang spiritual father ng Corinthians, no? Nagkaroon nga po ng division doon, di po ba? Kasi sabi nila, mas okay si Peter, mas okay si Apollos kaysa kay Paul. So medyo, kaya po itong topic na ito, napahalagahan yung leader nila, no? Ito po ay close to Paul's heart kasi nga po naapektuhan siya. So dito rin po, ni-remind niya ang mga taga-Thessalonica, siguro may mga ilan-ilan din na medyo question po sa kanyang authority. Kasi nga po, di ba, alam po natin na it was just 3 weeks. 3 Sabbath days na nandito po siya nung pinayonin niya ang Thessalonians. Kaya po siguro yung iba na medyo bago pa, medyo hindi talaga siya kilala. Anyway, yun po ang isa sa tagubili niya, i-recognize those who lead you spiritually. Lalo po ito nung panahon yun nga na bukod sa pinakwasin yung kanyang apostleship, di po ba
mahirap magpastor noon eh. Mahirap mag-evangelize, mag-mission, umawak ng church kasi nga po under intense persecution ng church. Kaya sabi ni Paul, makakatulong kung ang general membership ay yung mga elders nila, yung mga leaders, no, yung pastor nila, bibigyan nila ng ng importansya, papahalagahan nila kasi nga po mahirap yung ginagawa nilang ministry sa gitna ng mga trials and persecution. Di lamang sa mga members, maging doon sa mga nagli-lead, no? Kaya po yung pag-acknowledge doon po sa effort sa work of the ministry o pastoral ministry, mahalaga po 'yon sa mga pastor. Alam niyo po, pag ganito yung topic, medyo mahirap para sa akin i-discuss kasi nga po self-serving ito kasi pastor niyo ako. Nga lang po kasi ito yung nakalagay sa 1 Thessalonians chapter 5, kasama po ito. So hindi ko po maiiwasan na i-discuss ito. Pero salamat po kasi ang church naman natin, feel ko naman at dama ko naman at alam ko po na you esteem highly yung spiritual leaders. Pero hindi lamang ako, maging ibang mga leaders natin sa church, no? Pinapakita niyo po yung pagmamahal niyo sa akin, yung suporta. And for that, I'm eternally grateful sa puso niyo. Kaya po, mahalaga po ito, no? Kasi kapag magandang relasyon ng general membership sa kanilang leader, katulad ito ng context ng 1 Thessalonians, na-inspire po, na-encourage maigi mga leaders na magpatuloy. Amen ho? Having said that, mga kapatid, tingnan pa po natin yung ilang mga passages, no? Wala na po ito dyan, no? Sa 1 Timothy chapter 5, verse 17, ito pong sabi ni Paul, again, no? Kay Timothy naman, habilin niya. Let the elders who rule will be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine, no? Sabi po ni Paul, yung mga nag-rule na elders, yan, kasama yung pastor po doon, mainly yung pastor, no? Kasi po si Timothy ay pastor, siya nga po iniwan ni Paul sa Ephesian Church. Sabi niya, bigyan ng honor, tapos kasi sila po yung nag-labor sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya another passage po mga kapatid, sa Hebrews chapter 13, verse 7 and 17, sabi po ganito. Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Obey those who rule over you, and be submissive, for they watch out for your souls, as those who must give an account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. So, sabi naman po ng author ng Hebrews, no? So, makita po natin, nakakala sa salita ng Diyos sa iba't ibang epistles, yung pong pag-recognize, pag-honor doon sa mga spiritual leaders. Ito naman po sabi, kailangan talaga i-honor, mag-submit, no, sa leader, no, do sa pastoral leadership, do sa pastor, kasi nga po sila po yung nagwa-watch over your souls, no? Yan. Ako po bilang pastor, ako pinangangalaga sa inyong spiritual well-being. Kasi nga po yung pastoral ministry, di pa po shepherding yan, pag-aalaga sa analogy ng mga pastor ng tupa sa mga tupa. So, in relation sa church, yung pastor po, ang kawan niya ay kayo po, no? Yung mga tupa, kayo po yun. At sabi po dito, ako po yung nakataas sa mag-watch over your souls. Kasi sabi diyan, as those who must give account, kasi kami po yung mananagot sa Diyos. At sabi po diyan, gawin ito ng may kagalakan, yung pakikipag-relate po sa mga leaders. Kasi pag nalungkot daw po yung pastor na pressure o na tension, sabi po, hindi ito profitable sa inyo, sabi niya sa taga Thessalonians. So po yun. Kapag ang pastor po na-discourage, po ba? Kahit ako di ba, na dumadaas sa ganyan, no? Apektado po kasi yung sermon niya, apektado yung the way he conducts himself before the congregation. Pag merong mga conflict, pastor, in relation sa mga miyembro, halimbawa, pag nagkakaroon ng mga ganong mga tensyon, naapektuhan po yung pastor. Kaya sabi ni Paul, hindi magiging profitable. Sino man po yung author ng Hebrews, hindi magiging maganda sa kongregasyon kasi maapektuhan kayo pag ating sa sermon.
hindi kayo ma-edify kasi nga hindi gaanong ma-deliver na maganda yung sermon kasi nga nag-struggle din yung pastor. Ganun po. So, tandaan po natin yan. At nakakalungkot din na meron pa rin mga churches na iba po yung treatment sa mga pastor. Of course, malaki nang in-improve, no? Nag-level up ng maraming mga council, mga board of elders in terms ng pag-relate sa pastor. But meron pa rin mga ilan-ilan po marahil na mga ganung church na ang treatment nila sa pastor ay talagang ano lang, yung trabador. Anytime pwedeng palitan, pwedeng pag-resignin. No? Ganun po. So malungkot po yun. No? Kaya mahirap po yung ganoon. Kaya siguro, di-remind po yan ni Paul kasi nangyayari yan noon at nangyayari din po ngayon. Next, mga kapatid. Maintain a healthy and working relationship with one another. Ito naman, no? Kasi Paul, hindi niya lang ni-remind o binigyan ng command ang mga taga-Thessalonica in relation to their leaders, but also in relation to one another. Sabi po dyan, maintain a healthy and working relationship with one another. Ayun, sabi po sa verses 14 and 15, and we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. So, ito po ay kumbaga assortment ng mga assortment po ng mga gustong sabihin ni Paul, no? Iba-iba, no? Parang ano siya, no? Parang halo-halo. Ayan, no? Parang halo-halo. Ang dami niyang sinabi. Natuloy po natin. Make sure that nobody pays back wrong for wrong. Ayan. But always strive to do what is good for each other and for everyone else. No? Kaya po, yan ang sinasabi niya. Malamang na malamang, nangyayari po yung ganito. Kaya ang una po dyan, quickly lang, no? Yung sa pagiging idle, no? And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle. Kasi nga po, dahil nga, sinasabi ni Paul, darating na ang Panginoon, kinuha sila ng end time. Sabi nga, yung iba ngayon na mga miyembro doon, ay na magtrabaho. No? Kasi sabi na, darating na pala ang Panginoon, bakit tayo magtatrabaho? Eh di, huwag na tayo magtrabaho, hintayin na lang natin yung kaniyang pagbabalik kasi useless lang. No? Kaya yung iba, kahiratin ng umasa sa iba. Dahil po nga dito, dahil walang ginagawa, naging disruptive sila. No? Lugar na, kasi nga hindi sila busy, kasi lang ginagawa, pagdating sa church, naging parang pabigat sila. Naging disruptive sila kasi ang nakikita, marami silang nakikita na di maganda. Diyan po natin, isa po, kaya sabi ni Paul, kailangan, warningan ninyo, medyo pagsabihan ninyo yung ay magtrabaho. Dapat magtrabaho pa rin. Encourage the disheartened. Ayan. Palakasin yung mga ng disheartened, yung mga discouraged, yung mga nanghihina. No? Ayan, help the weak. No? Ngayon, bakit gano'n? Kasi nga po, may persecution, may trial sa Thessalonian church po, ay mahirap na church yan. No? Kaya dama po nila, hindi lang yung intense persecution, dama din nila yung maraming pangailangan nila. Dahil dito po, yung iba nahihirapan magpatuloy sa faith. Kasi nga po, baby pa sila. Tandaan po natin, ang mga Kristiyano pong ito ay hindi pa sila ganun katagal sa Lord. Kaya yung time may bearing din sa kanilang maturity. So hindi pa sila ganun talagang katatag. Kaya naman sabi ni Paul, yung mas malalakas, sabi niya, help the weak. In other words, sinasabi, yung mga malalakas, tulungan yung nanghihina. Be patient with everyone. Kasi nga po, iba-iba yung level ng spirituality nila. No? Siguro mas marami yung medyo baby pa sa faith. Kaya sabi ni Paul, maging mapagpasensya, mapagtiis doon sa mga medyo aakayin pa. Yan po natin. So, sabi, maintain a healthy and working relationship with one another. Ano po mga kapatid? Kung mapasin po natin, ang Lord po, dalawa po yung binigyan ng tiin. Siya po ay nasa earth. Nung tinanong ng isang scribe, yung teacher ng law, o lawyer sa law, sabi na, which is the greatest commandment? Po ay makita natin sa Matthew chapter 22, verses 34 to 40, no? Tinanong siya, alin ba ang greatest commandment sa lahat? Kasi at least yung 10, no? Nag-refer. Di ba po sabi ng Lord, dalawa lang naman uuwi ang commandment. You will love the Lord
the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind. Di po ba? With all your mind. That is the first and greatest commandment. Pero din po ang Lord. The second one is, you shall love your neighbor as yourself. Ang pangalawa na dakila din, ibigin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. On these two commandments, sabi ng Lord, all the commandments hang. No? Dito nakasalalay. Ito yung pundasyon ng lahat ng commandments. Pag mahal mo ako, ang Diyos, mas mahal mo ang iyong kapwa. So lahat na doon, pasok na sa ibang mga commandments. Tayo? Kaya ko po sinabi ito, makita po natin na ang church life po, mga kapatid, tayo bilang mga believers, no? Ang mentality po natin, kadalasan, yung pong, ang dapat, laging ayos ang relasyon natin sa Diyos vertically. At tama po yun. Yung talagang una. Kailangan po maayos tayo sa Lord. Mas mahal natin siya, mas motivated tayo dahil sa Diyos. No, kilala natin siya, siya uunahin natin. Tama po yun. Pero hindi po at the expense, mga kapatid, na saglit lang po. Okay. Hindi po at the expense ng relasyon na horizontal. Hindi po ba natin? Kaya ito po yung binibigyan ng diin ni Paul sa second point natin. Maintain a healthy and working relationship with one another. So, hindi po natin pwedeng deadma. Hindi lang po tayo nabubuhay as a church doon sa vertical, no? Kundi kasama po yung horizontal na relasyon natin. Tingnan niyo po ito. Meron pong 50 na one another na command sa Bible. Yung one another or each other, no? At least 50 po ito, no? Ito po makikita natin sa at least mga 100 passages sa New Testament. Yung one another na phrase, no? Ang ine-emphasize po itong one another, mga kapatid, at yan po sa binasa natin, medyo pinasadaan po ni Paul, yung pong ine-emphasize yung community spirit. Community. Pag sabi pong community, merong grupo ng mga tao, di po ba? So, ba, sa barangay ninyo, community po yan. Kung sa kanilalagyan ninyo na lugar, mga kapitbahay po kayo, community yan. Ngayon po, pag nasa community tayo, ang dapat mangyari, tutulungan yung community, no, at nagsusuportahan sa isa't isa. No, ideally, dapat ganon, no? Ganon din po ang church, sabi ni Paul. Kaya po may one another kasi po ang church ay parang community. Yung nga lang po, spiritual community. No, kaya mahalaga po yung bearing ng relasyon natin sa isa't isa. Ayun po, tingnan niyo po, no? May ilan lang akong babanggitin na yung mga one another, no? Okay, bawa, sa Romans 15:1, no? Sabi po ni Paul, we then who are strong ought to bear with the failings of the weak and not please ourselves. Ayan, no? So, may one another po yun, no? May each other yun. Kasi yung tayong malalakas, kailangan, maging mapagpasensya tayo doon sa mga weak at sa mga kanilang mga spiritual na mga struggle sa buhay. So, hindi lamang yung sarili natin. Ayo. Romans chapter 15 verse 7. Sabi po ganito. Accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Ito po, isa no, accept one another. Tanggapin ninyo ang isa't isa. Kung paano tinanggap kayo ni Jesus. At pag ginawa niyo ito,
nagdadala ito ng papuri sa Panginoon. Nakita niyo po sa church, pag tayo po magkakapatiran, dapat tanggap natin ang isa't isa. No? Regardless kung hindi parehong personality natin, iba yung mga likes, dislikes natin, merong gap ng status sa buhay, sa academic, sa pag-aaral, maging sa economic side, dapat po kaya nating tanggapin ang isa't isa. No? Hindi po ito ganong problema sa Thessalonica kasi po predominantly mahirap yung mga miyembro. Pero sa ibang churches na sa first century na medyo mayaman, Ephesus, Corinth, yan po problema yan. Yung kakaroon ng dalawang parang second class yung iba dahil mahirap sila, slave sila, kaysa doon sa ibang mga Kristiyano na may mga matataas ang antas sa buhay. Kaya sabi ni Paul, dapat we accept one another. Kayo? Pero sabi pa rin sa Ephesians chapter 4 verse 2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Bearing with one another in love. No, maging humble, mapagpakumbaba, maging gentle, no? Banayad, yung the way we carry ourselves, tapos bearing with one another in love. No? Ano yung with one another, ayan, in love. Dito lang po sa love no? Napakarami po nito tungkol sa one another sa love. Kaya lang hindi po natin siya topic Pero marami po ito. Sa Ephesians 4:2 po yan. But again, andun yung emphasis ng one another. So na lang po. Sa Romans chapter 12 verse 10, sabi po, be devoted to one another in love. O ito, love pa rin pala ito. Be devoted to one another in love. Sumunod, honor one another above yourselves. Tapos, honor one another. Sabihin na, bigyan mo ng value. Kung paano binibigyan mo ng value yung sarili mo, pahalagaan mo rin yung kapatiran mo. Kayo, mahalin mo rin siya. Yan. Love and honoring another. Ito po yung sinabi sa Romans 12 verse 10. Okay. Kumbaga dito mga kapatid, no? Next year kasi, no, baka sa ating Bible study ay ang topic natin, mag-iba tayo ng focus. And next year din, malamang na malamang, maging mas systematic na o organized or orderly yung mga sermon, no? So, pwede nating i-topic to itong one another, no? Pwede nating lagyan to ng the one another challenge, a topic or theme. So, tingnan natin ano yung mga one another na pwede natin i-topic sa church. Or living the one another. Yan, pwede rin yung team natin o topic. At ito po yung makikita natin. Love one another, carry each other's burden, pray for one another. Yan po yung pwede natin maging topic. Sample lang po yan. No? Pero doon po nito, pag Bible study kasi, nare-review lang ito, yung mga kayo lang konti na nanonood sa online. Unlike pag worship service natin, i-topic to, ang lahat po ay makakarinig. Di po ba? Okay, next mga kapatid. Keep your focus on spiritual things. Regard them as valuable. No? Ang focus, again, ang focus sa spiritual things, pahalagahan po yan. Sabi po sa verses 16 to 22, ito po ay again, parang smorgasbord ng mga tungkol sa dapat natin gawin para spiritually magkaroon tayo ng kalakasan. Okay, sabi po, rejoice always. Yan. Pray continually. Yan. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, rejoice. Bakit? Kasi ang tendency nga nila ng Thessalonica, malungkot mag-worry kasi nga po may mga pagsubok. Instead, sabi ni Paul, mag-rejoice. Tapos pray continually. Palaging manalangin. Kasi yun ang kailangan. Kung nasa problema ka na, nasa pagsubok na kayo, at hindi pang persecution, so dapat talaga manalangin.
And then sabi, give thanks in all circumstances. Sabi ni Paul, ano man ang mangyari, kailangan nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos. Why? Kasi for this is God's will for you in Christ Jesus. At that moment, tanggapin man nila o hindi, swin man nila o hindi, nasa persecution, ang Christian faith po that time ay hindi kinikilala, no? Parang weird. It's a weird thing na mapabilang sa sect ng Christianity na ang pangalan noon ay The Way. Yung pong tawag sa mga Christians that time, no? The Way, no? Yun lang, no? Pero sila po ay marginalized. Pero sabi nga ni Paul, magpasalamat pa rin sa Diyos kahit gano'n, given the circumstances. Kasi at that moment, yun ang kalooban ng Diyos. Mag-endure sila, magtiis, at magtiwala sa Lord na maybe sa mga susunod na panahon, mag-establish the situation. Tapos po, verse 19, do not quench the Spirit. Okay, ho? Of course, yung Holy Spirit yun. So, sinasabi din ni Paul yung role ng Holy Spirit sa kanila. Dapat nangungusap yung Spirit ng Diyos sa kanila. Siguro nga, doon sa time na medyo meron silang mga di pagkakaunawaan, makakwento yung Holy Spirit, no? Kaya nga, medyo sabihin sila ni Paul na kailangan, maging encourager sila. Yung mga weak, palakasin nila. Huwag tatamad-tamad, huwag aasa-asa. So, kasi pag gano'n yung relasyon nila, may mga problema, nakakwento yung Holy Spirit. Kaya sabi ni Paul, do not quench the Spirit. So, pag sinabing gano'n, kailangan po yung spiritual condition nila ay dapat po ay lumakas. And the only one of the ways para ma-achieve po yun, yung nga po, mag-focus sila sa spiritual things at hayaan nila ang Espiritu ng Diyos yung mangusap at mag-influence sa kanila. Hindi po yung mga sarili nilang damdamin or conviction. Sabi rin po dyan, do not treat prophecies with contempt. No? Malamang ganito lang po yan. No? Siguro meron doon mga tumatayo, nagbibigay ng mga payo, nagkakaroon ng revelation ng Diyos, sinasabi nila, wag agad i-reject, no? But test them all, no? Tignan, no? Kung ang sinasabi ng isang kapatid biblical, o di tanggapin, kung hindi naman, di dapat tanggapin, no? So kung ano sinabi sa akin ng Lord, ganito, na dapat lagi tayong malakas, dapat lagi tayong papakababa, yung biblical yun, tatanggapin natin yun, no? Pero pag ang ibang sinabi, ito sabi ng Lord, pero taliwa sa salita ng Lord, hindi natin tatanggapin, no? I-ano natin yun, i-invalidate natin yun. Hold on to what is good. No? Reject every kind of evil. So ito po ay mga general na exhortation na dapat gawin ng mga Thessalonica. No? Lalo pa silang kumapit, lalo pa nilang panindigan yung paggawa ng mabuti sa mga kapwa nila at maging sa labas. Tapos yung tendency na gumanti, yung tendency na gumawa ng masama, i-reject every kind of evil. So ito po Thessalonian Church, mga kapatid, nandun po talaga sila sa reality ng first century condition sa Roman Empire. Talagang mahirap po mabuhay during that time. Ang isang church, napakaraming challenges. Kasi sinasabi ni Paul, ito po yung mga reminders niya, yung mga instructions niya hanggat maaari. Kasi mahirap kapag hindi nila nalabanan, hindi sila lumapit sa Diyos, malamang spiritually sila, no? Ma-down spiritually, mag-regress, no? Rather than mag-progress. Next, mga kapatid, sabi diyan, keep your focus. Okay na yan, no? Next, an encouraging and edifying prayer benediction for them. Dito po nagtapos si Paul, no? Nagbigay po siya ng prayer hyphenated na benediction, parang combined, no? An encouraging and edifying prayer benediction for them. Sabi po sa susunod na mga verses, ito po. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Why? The one
who calls you is faithful and He will do it. Tingnan niyo po, no? Si Paul po ay talagang, alam na naman natin, no? Lahat po ng writers ng Biblia, lalo na sa New Testament, ay inspired by the Holy Spirit. Pero hindi po natin maalis talaga kay Paul na magaling po siya magsalanasan ng mga arguments, no? Nagsalita siya ng konting harsh, salita siya ng konting mga challenges, no? Parang mildly ina-admonish niya itong church na ito. But at the end, nakita po natin yung puso niya is really to encourage them, to make them aware sa reality para mag-improve po sila spiritually. Kaya po, itong binasa natin, encouragement po ito sa mga Thessalonica, itong prayer benediction na ito. No? Sabi niya, may the God Himself, the God of peace, sanctify you, no? Pabanalin kayo. So, admitted naman ni Paul na yung sanctification, yung fullness, yung perfection, talaga ma-achieve yan eh. Alam po ni Paul yun eh. Naintindihan niya mga taga-Thessalonica, bakit may mga struggles ka. Kaya nga sabi niya, itong Diyos pa rin ang mag-sanctify sa inyo through and through. Okay lang, diretso pa rin. Kung nanghihina ka, nag-fail ka, spiritually, okay lang, sabi ni Paul, magpatuloy ka pa rin. Kasi ang Diyos Himself ang magsasanctify sa iyo, yung the God of peace. No? Siya lang may kapasidad na mag-sustain sa inyo spiritually, sinasabi sa taga-Thessalonica. So, wag ma-discourage. Pag nanghina, magpalakas uli. Kapag nag-fail, bangon uli. Kapag napatigil sa pagsunod, dumiretso uli, sabi ni Paul. Why? Kasi nga po ang Diyos ang magsasanctify. Sabi, your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. So, sino magsusustain sa atin? Sino nagkikip para maging blameless tayo? Hindi po tayo, hindi yung work natin. Hindi yung desire natin eh. Kasi kahit na po yung noblest desire natin, intention eh, di ba? Nagpe-fail tayo. Kundi ang Diyos po ang magkikip sa atin blameless. No? Pag dumating po siya, may mga tama pa rin tayo. Okay lang yun kasi hindi nga natin kaya eh. Dahil kailangan bumalik siya. Dumating siya. So ang tawag po dito ay progressive sanctification. No? Ito po yung turo ng salita ng Diyos since the beginning ng mga early writers. Hindi po tayo nasa-sanctify ng in fullness. Hindi po, it's a process. Naintindihan po ba natin? Ayun. Kaya nga, the one who calls you is faithful. No? Ang Diyos hindi nadadala sa atin. Ayan. Faithful siya. Itong anak ko, ito na naman. Balik na naman sa dating kainahan. Balik na naman sa ganito. Ito na naman ang ganito na naman. No? Dahil faithful po siya, hindi siya nasuko. Nag-endure siya. Kaya nga siya yung nagkikip sa atin. Even in the midst ng ating failings, struggles sa ating spiritual life, kinikip po tayo ng Diyos. No wonder, every now and then, nakaka-recover tayo spiritually. Kasi nga po, ang humahawak sa atin, ang tumatawag sa atin ay ang Diyos. Siya yung perfect na Diyos, blameless na Diyos, siya po yung bibigay sa atin ng lahat. Para ultimately, no, mag-grow tayo spiritually. No? Darating po ang Panginoon, hindi tayo perfect. Hindi o, lagi, may mga tama pa rin tayo, kaya nga po babaguhin tayo. Hindi po ba? Sabi diyan, at the coming of our Lord Jesus Christ, yun na po yung perfection natin. Ngayon, bakit po ito ina-assure sa atin? Kasi nga po, the one who calls us is faithful. Amen po ba? Amen po ba tayong lahat? Pakinggan niyo po ito. Wala na po ito dyan. Each one of us is a work in the making. Yan. Ulitin ko. Each one of us is a work in the making. Ganun ang taga-Thessalonica. Ganun din po tayo sa lahat, sa church. Kumbaga, in the process tayo. In the process. Believers. In the process, believers. Hindi pa tayo finished products. Hindi pa. Hanggang ngayon, nandun tayo sa proseso na hinuhulma ng Diyos.
No? We are still clays, being molded by our master potter. Ano pala kasi spiritually, sa sandaling ito o this past few weeks, ang katotohanan, hindi pa tayo tapos, hindi pa finished product po tayo. So, lagi tayong minomold ng master pattern natin, ang Diyos natin. Hindi naman po ba natin, mga kapatid? Kaya, encouragement po ito sa ating lahat, maging taga-Thessalonica, na merong Diyos na nag-care sa kanila spiritually. Strong na Diyos, faithful na Diyos, able na Diyos para ano man ang mangyari. Despite ng mga failures nila, mga challenges sa kanilang spiritual life, merong Diyos na babalikan sila at ipa-perfect sila. Ganoon din po sa atin. Kaya po itong prayer benediction na ito, once in a while po, tingnan natin, no? 1 Thessalonians chapter 5, verses 22 to 23 ito, no? Ano natin, damahin natin. Ito yung Diyos ko na tapat, Diyos ko na makapangyarihan, Diyos ko na patient para patuloy akong ayusin, patuloy akong palakasin, patuloy akong bigyan ng katagumpayan. Tapos po, naghuli si Paul sa kaniyang closing requests and greeting. So, ito na po. Sa verses 25 to 28, ito lang po sinabi niya, no? Brothers and sisters, pray for us. Ayan, no? Palalangin niyo kami. Greet all people with a holy kiss. Sa kanila po, tradisyon yan, yung beso-beso sa atin. Cultural ano yan sa kanila. Cultural practice po yan. Greet all people with a holy kiss. Ibig sabihin nun, fellowship. Pag ganun po yung batian, ibig sabihin close. Masyadong close yung relasyon. Kayo, yun po yung ibig sabihin. I charge you before the Lord to have this letter read to all brothers and sisters. So hindi lamang po itong taga-Thessalonica para sa church na yan. Sabi ni Paul, gusto ko na sulat na ito ay kumalat pa sa ibang mga churches. Ayo? At dapat naman, kasi hindi lang naman ito para sa taga-Thessalonica, para sa lahat ng churches during that time sa first century. Tapos sabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Typical na Pauline letter, no? Lagi. Grace and peace be with you. Di po ba yan palagi yan? Yan po yung characteristic ng diskante ni Paul pag nagko-close siya ng mga letters niya, no? The grace of our Lord Jesus Christ be with you. At yun po ang hawakan natin. Ang biyaya po ng Diyos ay palaging sa atin naman ang mangyari. Yan po. So, natapos po natin ang 1 Thessalonians. Nawa po sa 5 chapters na ito. May maalala po tayo, meron po nagbigay ito ng challenge sa buhay natin or reminders or a wake-up call or anything for that matter na nagbigay sa atin ng something na spiritually pwede nating balik-balikan kasi nung nag-aral tayo ng 1 Thessalonians nagbigay ito sa atin ng something spiritually beneficial para sa atin. Yun po mga kapatid. At so, practicein po natin. Gawin po natin itong mga closing instructions and encouragement ni Paul. Yun po. At sa I've said, mga kapatid, tapusin na po natin yung 2 Thessalonians next 3 Wednesdays po. Kasi 3 chapters lamang po siya. Salamat po sa lahat po na nakasama ko all through this pag-aaral na 1 Thessalonians. Salamat po sa tech group, na Janelle, na Jane, sa iba pa na members ng tech group na sumusuporta for this study ng 1 Thessalonians. Maging kayo po na nakasama ko. Sa ilang buwan siguro, mga 2 months pa tayo sa Thessalonians. Hindi ko alam. So, marami po salamat sa inyo. At of course, gabing ito ay close po natin ang ating Straight from the Word muli sa paglapit sa Lord. Aming Ama, salamat po sa iyo. Sa oras na ito, kami po ay nagpupuri at binigyan niyo po kami ng panahon, opportunity para po matapos po namin ang 1 Thessalonians na pag-aaral. Salamat po sa lahat ng kakayanan, wisdom, guidance sa pinagkaloob niyo po sa bawat isa, maging sa akin sa pagtuturo niyo sa salita. Nawa po naging spiritual na pagpapala ito sa bawat isa sa amin.
lagi po, Lord, palagi namin tandaan na nandiyan po ang iyong salita para magbigay ng gabay, enlightenment, challenge, and the same time, whenever necessary, ng pagtutuwid o pagpapaalala, even review para po kami ay patuloy na lumago sa iyo. We bless you for your word tonight, dear Lord. Salamat po. Minsan pa sa mga nakasama ko po sa gabi ito sa pag-aaral ng iyong salita. Kami po ay maasa sa iyong mayamang pag-iingat po sa amin, sa aming pamayanan. Sa iyo po ang papuri, ang pagluwalat at pagdakila aming Ama. Sa pangalan po lamang ng Jesus naming Panginoon, dalangin po namin ang mga bagay na ito. Amen. Amen. Ay po salamat mga kapatid. God bless us all. Thank you kina Jane at kina Hillel.